Alright mga Lodi Bros, tirik na tirik ang araw. Grabe. Pero walang makakapigil sa atin sa pag-vlog ng magandang motor na to. Ito yung isa sa mga masasabi kong all-rounder na motor na kung gusto mong aggressive looking, na para ka pa rin naka super sports pero in a very comfortable position dahil medyo elevated yung kanyang handlebar. Tapos merong enough power na merong sapat na torque or more than enough na torque para masabi mong exciting siyang gamitin. So this is the Ninja 1000 2018 to 2019 model. Alright. So hindi ko na masyadong bibigyan to ng thorough na review kasi marami nang nag-review nito eh. Isang katutak na. Siguro more on pahapyaw na lang, tapos ride impressions, and then kung ano ba yung masasabi ko dito sa motor na to, kung gaano ba siyang kasarap i-drive. So basically same ito sa mga Z1000 na engines. This has 1043cc engine, liquid cooled fuel injected, 4-stroke, 16 valves, double overhead cam na merong 6-speed manual transmission. And then sa preno naman, we have dual disc brake sa harap, and then meron siyang 4-piston calipers na nakalagay is yung brand niya Kawasaki. And meron tong dual channel ABS and Kawasaki traction control system. So yun yung KTRC. And then meron tong tire size na sa stock is 120, 60, 17, pero itong sa harap nilagay nila is 130, 70, 17. Bago na kasi itong gulong nito sa harap. And then sa likod meron itong stock na 190, 50, 17 na pares tubeless. And then for the seat, we have 820mm seat height. So medyo may kataasan siya. 5'9.5" ako, pero yan, medyo tiyad ako pagka nakaupo ako. Konti lang naman. Pero talking about the seat, ang ganda ng quality talaga. Komportable siya, na andun pa rin yung may pagka-sporty, medyo matigas. At ito yung pinaka gusto ko sa Ninja 1000 eh. Kung ikukumpara ko siya sa mga Z9, syempre iba namang motor yun, no? Pero ang tigas nun eh, yung pillion seat niya. Pero ito, ang lambot. Matutuwa rito si Wonder Mom. And then fuel tank capacity is around 19 liters. Curb weight 238 kilos. Yan, may kabigatan siya, pero pag umaandar ka na, okay na, hindi mo naramdam. And then ang kanyang fuel economy, nagre-range siya ng mga 9 kilometers per liter pagka medyo heavy traffic. Pero kapag ka naman tayo ay nasa, sabihin na lang nating highway ride na average sa mga 90, 80 kph, minsan nag-100, kaya niyang mga 15 to 16 kilometers per liter. Siyempre medyo may katakawan din dahil 1000cc to eh. Actually 1043. So dito sa front, LED headlights. Pero yung harap kasi ng bagong Ninja 1000 SX na 2020 and above na model, iba na rin yung itsura ng harap nito. Ito kasi medyo mas matulis eh. Yun, medyo mas bolder yung front niya. And then adjustable yung kanyang windscreen. And the difference ng Ninja 1000 SX dito is TFT display na yun eh. Ito, combination siya ng analog tsaka digital. And then sa likod, yan na itsura niya, ang taba ng gulong, di ba? And then dito sa rear, we have horizontal backlink suspension. Adjustable siya via dito sa knob na to. So pwede mo i-adjust yung tigas ng talbog niya or yung lambot. And then naka aftermarket na SC project na siya. Sa likod, single disc brake. Syempre may ABS, nabanggit ko na rin kanina. And suspension sa harap, we have 41mm inverted forks. Kaya napaka-tibay nito. Ang taba eh. Kitang-kita mo yung mga bituka niya rito. And then aftermarket na stealth side mirror, Stig. And meron na rin siyang Evotech na engine sliders for protection. Then tapakan, maganda rin, may goma. And then naka-tail tie din na siya. So simple lang, napakalaki ng itsura ng motor. Titingnan mo, may pagkadambuhala siya, di ba? And then clutch lever niya, stock, yan, stock. At handguard, aftermarket. Pati yung kanyang
throttle grip, aftermarket na rin, Barracuda. Yan. So what else? Siguro tama ng daldal. Ride impression na tayo. Oy, by the way, meron din siyang 12 volt socket dito. Stig, pwede kang mag-charge pagka nagra-ride ka. Okay, let's go. Sound check. SE Project aftermarket exhaust. So kung makikita nyo, medyo nakatiyad ako. Yan. Siguro mga around almost half ng paa ko nakatiyad. So city ride konti, and then highway. Okay, riding impression muna. Una natin pag-usapan yung posisyon sa pag-drive. So bilang driver, importante kasi sa atin yung comfort eh. Lalo na sa nasa mid ages na tayo. Gusto natin yung may angas, may hataw, pero hindi masakit sa likod. So kung yun yung motor na hanap mo, so ito na yun, Ninja 1000. Kasi andun yung angas ng sports bike eh. Para ka na rin naka super sports sa mukha, sa itsura. Lalo na kung medyo yuyuko kang ganyan. Yan o. Tapos andun din yung power. Pero you cannot expect the same power na ibibigay nito like ng mga R1 ha. Tsaka ng mga CBR 1000, BMW S1000 RR. Kasi super sports yun. Ito kasi kahit sabihin mong 1043cc siya, pero yung design nito is more on torque. See? Talagang ano eh, sa mababang RPM, nasa around 8,000 actually, 8,000 RPM, nakukuha mo na yung ano niya eh, peak torque. Tapos yung peak power nito is 142 horsepower at 10,000 RPM. Gustong gusto ko yung appearance nito. Yung kulay niya ang ganda, black na black. Napaka-astig. If I will be honest enough, mas gusto ko yung gantong kulay kaysa yung may mga green. Well, ako lang naman yun. Hindi ko sasabing pangit yung may green. Pero kung merong available na black na motor na ganito, mas gusto ko to. Nasa 6th gear na pala ako, nagsishift pa ako. So yun yung mapapansin nyo lang dito, yung difference ng mga super sports sa mga sport touring bike tulad nito is yung rev range nya. Madali mong maabot yung red line kasi hanggang ilan to? 11,000 RPM o red line ka na. Tapos medyo short yung ano, yung mga gears nya. Ang ibig ko sabihin is konting bomba mo lang pag shift mo, parang halos konti lang yung difference ng speed, mataas agad yung gearing mo sa susunod na ano eh, na gear. For example, nagsegunda ka, pag nagtersera ka, medyo mataas pa rin yung RPM mo. Oh, oh, so ibig sabihin konting-konti lang yung ita-travel ng ano mo eh, nung RPM. Abot mo na agad yung dulo. Kaya may shift ka ng shift. Unlike ng mga super sports, ang haba, bago ka magpapalit, talagang primera nga lang 120, 130 na nga yung mga yun eh. Oh, 6th gear na pala ako, nag-shift pa ako. So itong unit na to, itong gantong model 2018, 2019 model, meron siyang analog type na instrument panel, naiiba kumpara dun sa bagong labas nga na 2024 model na parang pang Z9 na eh, all TFT na siya. Pero when it comes to power, yung ergonomics niya, yung riding position, same.
Medyo nabibitin lang ako sa shifting niya. Hindi ko alam kung pinalitan pa ng sprocket to, stock ito. Pero lakas ng hatak. So this bike can go around 255 to 265 kph. So depende na rin sa riding condition, sa rider, panahon, pati yung kondisyon ng motor. And then meron itong traction controls level 1, 2, and 3. And then meron tong riding modes, dalawa, full and low. Yung mas bago kasi ngayon na 2024 model na Ninja 1000 SX, tatlong modes yun. Actually 4. Meron siyang rain, road, sport, tsaka yung rider customized. Ito hindi ko makita parang dalawa lang. Sige, testingan nga natin saglit. Malakas. Sarap. Grabe. Kahit 6 gear, meron pa rin. So merong lalabas na katulad nito, mas bago pa sa 2025 Ninja 1100 SX. So basically parehas na motor, halos walang pinagbago sa itsura. For sure sa mga decals lang. Ang nabago lang is obviously the engine. Instead na 1000cc, ginawa na siyang 1100. Pero merong downside. Nabawasan yung power niya. Dating 142, naging 136 horsepower. Nabawasan ng 6 horsepower. Pero yung torque nadagdagan daw. So ewan ko. Alright, try lang natin acceleration. Ninja 1000 acceleration test in 3, 2, 1. Grabe, naiwan kaluluwa ko. At ito na, nakakalungkot mga Lodi Bros. Maya maya lang mukhang kailangan na nating bumalik. Hindi ko gusto ang nakikita ko. Malas stick talaga. Ganda rin niya sa mga kurbada. Stable yung gulong natin. Lapad eh. Ganda ng suspension. Babalik na ba tayo? Babalik. Wala, stick, bitin na bitin pa ako.
Bakit? Sige, sa unahan, U-turn na tayo. Turning radius check. Two lanes. All right. Napakaiksi ng pagkakataong binigay. Yan, sa mga gantong kondisyon, for example, medyo nagiging wet na yung road condition, dito muna pakikinabangan yung mga tinatawag nating traction control. So far hindi pa naman umaambon. So far engine heat wala ako halos nararamdaman pa. Kasi nga faired ito, may mga plastic cover. Pero i-expect mo kapag tanghaling tapat tapos nasa traffic lights ka, meron at meron yan, lalo na kung bumuga na yung fan. Pag naabot mo na yung certain temperature around 100 degrees Celsius, yan, for sure mararamdaman mo na yung engine heat. All I can say is sulit na sulit siya. Kasi hindi siya kasing mahal ng mga super sports. Siyempre nagre-range lang to ng mga 718,000 pesos sa ngayon ha. Yung 2024 model. Yung 2025 na 1,100cc hindi ko pa alam eh. Then sa market makakabili ka nito 450, 420, makachamba ka 400 or below second hand. Sobrang sulit ng motor na to. Kung nasanay ka lang sa mga super sports, talagang medyo mabibitin ka sa ano niya, yung power niya, yung bilis. Kasi at around 120, 130 kph, parang gusto mo pang mag-shift. Ito wala na. So bagay na bagay ito sa mga ano eh, sporty na mga tito. Sigurado mag-enjoy si Mrs. dito. Araw. So yan, grabe di ba? Tingnan nyo naman, halimaw din. In fairness, talaga namang nakaka-enjoy gamitin. 5.9.5 ako at itong itsura ko sa Ninja 1000. Yan oh, o di ba? Medyo tiyad, dalawang paa, pero ox pa rin naman. So slightly leaning forward pero nandun pa rin siya sa comfortable side. Unlike na mga super sports, dito kasi yan eh. Tapos kailangan pag nagra-ride ka medyo nakaganyan ka na. Pero ito hindi. Mostly nasa back ang iyong weight. Tapos yan, hindi naman sobrang aggressive ng kanyang position sa knee. Relax pa rin, medyo mababa pa rin. And then comfort ng seat, panalo. So para sa akin ito yung motor na gusto ko. So sana ipagkaloob, di ba? All right. SE Project exhaust sound check. So talking about the forward controls mga Lodi Bros, typical lang naman. So ito yung mga levers niya, adjustable naman. I think stock naman to, pati yung brake. Ito sa clutch, magaan yung clutch, di ba? Kahit isang daliri. Diyan kilala ang Kawasaki sa kanyang clutch assist.
And sleeper clutch din to. Yan, aftermarket horn. Passing light ito, and then high beam, low beam switch, turn signal lights, and then meron itong hazard switch. Sa kabila, engine kill switch, and then electric starter switch. That's it. Tapos ito yung mode selector nya. Tapos pang toggle, yan. Yun lang naman. So pwede mong palitan kung full or low, traction 1, 2, and 3. So 3 being the least powerful, I think nasa around 40% ang ikakat sa power para at least kung madulas-dulas, mabigla ka man, hindi magugulat yung nakasakay tapos dudulas, tutumba. Then meron tayong gear indicator na digital. Tapos meron din tayo ritong mga iba't ibang naka-display tulad ng fuel level, engine temp, and then kung anong level yung traction control, pati yung power mo. And then dyan na yung speedometer, meron din siyang yan, digital. Tapos merong odometer, trip A, trip B, yung mga basic infos lang. Sa kabila naman mga indicator lights, check engine light, yan, turn signal lights, engine oil warning, high beam indicator. Yun lang naman yung mga usual na nandyan eh. So, KTRC, ABS. So final verdict. So kung ikaw yung naghahanap ng motor na masasabi mong hindi sobrang mahal pero mukhang napakaangas pa rin, mukhang racing, tapos may pagkadambuhala, lalo na't malaki yung frame mo, bagay sa'yo to kung ang height mo mga ano eh 5, sabihin ko na lang na 5'8" and above. Yung may-ari nito parang 6-footer eh, tangkad. So by the way, shoutout pala sa may-ari nito, si Boss Buds Badajos. Siya rin yung owner ng Tenere 700 na ride natin. Syempre bago natin makalimutan, shoutout na rin natin yung isa sa mga supporters natin, si Boss Daryl Dalipe. Yan, taga-subaybay natin yan. Shoutout sa'yo, Lodi. Ride safe always. Alright. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.